Dahil Ikaw ay mabuti, tapat, at makapangyarihan, Panginoon. Tinataas po namin ang iyong banal mong pangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo, ay umupo na po tayo at manalangin. Hallelujah. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Diyos, na wala po kayong katulad. Sa umagang ito, Panginoon, sama-sama kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala. Sa loob po ng isang linggo na kung saan, batid po namin, Ama, na mayroon kaming nagawa na hindi mo kinalulugdan, Lord. Patawad po. Sama-sama kaming dumudulog sa iyong banal na harapan sa umagang ito, Panginoon. Idinadalangin namin po ang aming bansang Pilipinas, Lord, na patuloy mo po ito pakabalutan ng iyong banal na dugo. Bigyan mo po ng malinis na puso at kaisipan ang lahat po ng aming mga namumuno, simula po, O Diyos, sa aming Presidente, Panginoon, hanggang sa pinakamababang antas ng aming pamahalaan, Lord. Dalangin namin, Ama, na patuloy mong pagkalooban ng lakas, pisikal, espiritual, Panginoon, nang sa ganun, O Diyos, sa bawat desisyon na kanilang gagawin, Ama, ito po ay naayon sa iyong kalooban, Ama. Sama-sama kaming nananalangin, Panginoon, na patuloy magliwanag sa dakong ito ang aming bansang Pilipinas. Panginoon, lalong-lalo na po, O Diyos, ang aming mga mamamayan, lalong-lalo na po ang mga Kristiyano, O God. Dalangin ko po namin, Ama, na patuloy mo pong gamitin sa iyong gawain upang sa ganun, Panginoon, patuloy na maihayag ang iyong banal na pangalan sa bawat isa sa amin. Panginoon, sambahin ka sa umagang ito, Diyos. Idinadalangin rin namin ang aming bayan ng Montalban, Panginoon. Nagabayan mo po ang bawat namumuno sa amin, simula sa aming mayor, Panginoon, hanggang sa mga barangay opisyal, Panginoon. Patuloy namin idinudulog sa inyo na pagkalooban mo sila ng banal na takot. Nang sa ganoon, Panginoon, mapamahalaan nila po ang aming bayan nang naayon sa iyong kalooban, Panginoon, sapagkat batid namin, Ama, na kayo po ang naglagay sa bawat isa sa kanila. Tulungan mo po sila, Panginoon, sampo sa aming mga mamamayan, Panginoon, na patuloy na magkaroon ng disiplina sa mga simpleng bagay na maitutulong namin sa aming pamunuan, Panginoon. Katulad na lamang po sa pagtatapon ng basura, O Diyos. Bigyan mo po ng banal na takot ang bawat mamamayan ng Montalban na magkaroon ng disiplina sa sarili, Panginoon. Makita nila ang ginawa niyong halimbawa sa iyong anak na si Jesus, Panginoon. Tulungan mo po kami na patuloy tumibay sa aming mga puso, isipan namin ang iyong mga salita, sapagkat kami po'y naniniwala na kung kami po'y puno sa pananampalataya at panalangin sa iyo, tunay nga po na kayo po ang magliliwanag sa aming kapaligiran. Lord, salamat. Idinadalangin ko rin po, O Diyos, sa umagang ito, ang bawat kapatiran sa aming iglesyang ito, O Diyos, na iyong itinatag sa lugar ng Montalban na ito. Panginoon, dalangin po namin, Ama, na patuloy niyong gamitin ang iglesyang ito sa kalalago ng mga taong mananampalataya at nagnanais sumunod sa iyong kalooban. Lord, gabayan mo po ang bawat isa, lalong-lalo na po ang mga nanunungkulan o nangunguna sa iyong iglesyang ito. Simula sa aming mga deacon, deaconess, Panginoon, mga elder, hanggang sa aming pastor, Panginoon,
Dalangin ko po, Ama, na patuloy mo pong samahan ang bawat isa sa amin, palakasin ang aming kalooban at ang aming mga pangangatawan, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, may kasiglahan kami na naglilingkod ng tapat sa kung ano ang iyong pagkatawag sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa umagang ito. Idinadalangin ko rin po ang mga attendees ngayong umagang ito. 10 ng aming mga pamilya, O Diyos, gabayan mo po kami at pagharian mo po ang aming mga puso't isipan at sigit sa lahat, Panginoon, kayo po ang maitaas, maluwalhati sa aming Panginoong Hesukristo na kung saan siyang halimbawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Maingat po namin na ibinabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. For our scripture reading, let us all open our Bibles to James chapter 1, verses 22 to 27. Again, James chapter 1, verses 22 to 27. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror, and after looking at himself, goes away immediately and forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. May the Lord add blessing to the reading of His word. Please be seated. Good morning po sa ating lahat. Ayan, welcome again sa GCF Montalban. Kung kayo po ay first time, good morning. At sa ating mga nandyan sa Facebook Live na patuloy na umaantabay sa atin, and even sa YouTube rin po natin, ay magandang umaga po sa ating lahat. Batiin po natin ating katabi. Good morning. Ayan. Ayan po. Batiin rin natin yung kanyang suot. Maganda ka sa umaga ngayon. Di ba, no? Well prepared tayo. Salamat sa Panginoon sa magandang panahon. Isang linggo na tayo medyo dry. Ayan po. So salamat sa Diyos at nawa sa mga darating na araw ay maging patuloy pa rin yung magandang panahon natin. Ayan. So sa ating tema for this month, ulitin ko po, yung tema natin ay Let My People Grow. Di po ba? At tayo po nasa dalawa na pag-usapan natin. Dalawa na po yung ating natatalakay. Yung go to church, ang talagang pinaka-purpose natin, objective natin ay para malaman natin kung paano ba talaga lumago tayo bilang Kristiyano. Baka kasi matagal na tayo dito, matagal na tayong Kristiyano, pero until now, medyo hindi pa rin natin nakikita yung ating mga bunga at yung ating paglago. So para raw tayo lumago, yung acronym na GROW, ayan po yung ating tinatalakay. Una raw, go to church. Yes, dumadalo tayo. Pangalawa, read your Bible. Di po ba wala na po tayong reason kung bakit wala tayong Bible? Kasi may mga electronic Bible na pwede nyo na pong i-download yan. App na yan, di ba? So, at ang ating tatalakayin for this morning ay obey God's Word. Ano po? Obedience, yung ating tatalakayin. Natin nga po binasa sa James 1:22 to 27.
So before we dive in with our message, let us pause for a while and let us commit this time to the Lord. Panginoon, salamat po muli, Lord, sa iyong kabutihan. Kami po ay nasa tamang lugar at makikinig ng iyong mga salita. Thank you, Lord, for this wonderful privilege, Lord, that we can listen to you with freedom, Lord God. Salamat po, nawa, Panginoon, ay maunawaan po namin ang iyong tinig po, ang marinig namin. Let your voice be heard. Speak to us personally, Lord God. And may your Spirit, Lord God, ang siyang mag-convey, magdala, mag-bring the truth sa aming mga puso this morning. Thank you again for blessing us with your presence, Lord God. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen and amen. Meron po ako naalalang storya, na kung saan meron pong isang bata, na pinamanahan siya ng kanyang grandfather na namatay. Yung grandfather niya medyo mayaman, kaya po ang laki ng perang natanggap niya at ang sinabi pa sa kanya, mag-aaral ka, pumasok ka sa lahat ng schools dahil naka-scholar ka. Diba ang ganda, Tayo nga, naghahanap tayo ng scholar. So lahat ng prestige schools, pwede niyang pasukan at kumuha ng course na gusto niya. Alam niyo po, yun po yung ginawa niya. Ang dami po niyang natapos na kurso. Hanggang sa kanya pagtanda, nag-aaral pa rin siya. Wow, di ba? Ang galing, po. Pero ang kalungkutan nun, mga kapatid, sa dami ng kanyang kurso, wala siyang tinrabaho. Hindi siya nagtrabaho kasi kumbaga lahat ng learnings alam niya pero hindi niya ito ginawa. Wala siyang tinrabaho nga. Siyempre, wala. Kumbaga, tinatawag natin dito, very privileged siya. But anyway, and the point here, mga kapatid, mga minamahal, siguro ilan sa atin dito, gumraduate ng isang course, pero ang kanilang trabaho ay hindi naman. Tama po ba? Gumraduate ka? Nursing, ano kang trabaho ngayon? Call center. Ang mga karamitan. Saan ka? BPO? Saan kang Di po ba? Ako nakakalungkot sa Bible school, di ba? Nag-Bible school ako, nag-seminary. Pag marunong na mag-English, tinatanong na, saan ka na? Dito ako sa may Ortigas call center. Wow, di ba? Kumbaga parang walang nangyari sa kanyang pinag-aralan. At maging sa akin, personally, di po ba? Ako po ay graduate ng Bachelor's of Marine Transportation. Para maganda lang. Seaman po. Ayan, diba? Ginandahan ko lang yung portation. Pero alam niyo po, for 3.5 years, natapos ako at doon pa ako talaga, working student ako niya sa canteen. Dito nga St. Francis, Santa Ana, di po ba? Pero wala rin, hindi ko rin nagamit. Pero the good thing about that, nung nandun ako, doon naman ako tinawag ng Panginoon. Diba? Nakakilala sa Diyos. Yun siguro yung pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Ibig sabihin ng mga kaibigan, ilan sa atin dito nasa trabaho na hindi naman niya pinag-aralan. Tama po ba yun? Sabi mo sa katabi mo, umamin ka na. Okay lang yan, basta may trabaho. Ito po ang punto ni Santiago, mga kapatid. Sinulatan niya yung mga Jewish diaspora, those Jews na nandoon sa iba't ibang mga bansa, sa mga iba't ibang sulok ng mundo para ipaalala sa kanila yung kahalagahan ng kanilang pananampalataya. Na ang pananampalataya daw ay kailangan ay maigawa. That is the big theme of this chapter na ito or even the book itself na pinapakita dito na kapag ikaw ay nakakarinig na salita ng Diyos ay kailangan nakikita sa iyong pamumuhay. What's the use of getting information or gaining more understanding about the Bible kung hindi mo naman ginagawa? Kaya nga yung two words dito na makikita natin dito, yung binasa natin yung hearing and doing. Pakikinig at pagsasagawa. Kuminsan kasi kahit sa panahon natin ngayon na binibigyan natin na emphasis ay makinig. Sino ina-awardan natin sa mga bata? Yung mga merong memory verse. Di po ba? Pero hindi naman natin tinatanong, nagawa mo ba yan?
We are assuming, mga kaibigan, na ito po ay naisa sa buhay niya. Ayun na lang po yun, di ba? Pero mga kaibigan, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa atin ay yung tinatawag nating gawin natin, yung ating natututunan. Siguro kasama po tayo dito sa tinatawag nating founder or kaisa sa mga panahon nagsimula itong church. Pero mga kaibigan, ng tanong, naisa buhay na po ba natin yung ating natutunan? May kausap po ba ako dito? Yan, akala ko, ako lang eh. Di ba? Meron pong isang attendee na lumabas, parang kaya nagtaka. Yung isang, tapos na ba yung sermon? Kasi mabilis siya eh. No, parang wala pang kamayan, lumabas. Sabi nung isang tinanong, tapos na ba yung sermon ni pastor? Sabi niya, actually, magsisimula pa lang. Gagawin ko pa lang. Nakikinig po ba kayo mga kapatid? Kapag katapos ang sermon, hindi po ito tapos na. Kundi ito start kung paano mo gagawin sa buhay mo. Natatapos yung sermon sa sarili natin. Ano po, hindi pagka 45 minutes tapos, wala na. Tapos back to normal, hindi po. Natatapos yung sermon ng message ng pastor sa atin kung ano ang gagawin natin. Kaya po magandang paalala yung binanggit kanina, binasa po natin. Ano po, meron pong 3 bagay na si Santiago, pag binasa kasi natin yung Santiago, yung Book of James, ito po yung inahalin tulad sa wisdom literature. No? Marami siyang topics na talagang tumutukoy paano tayo makakapamuhay ng ayon sa Panginoon. 3 bagay lang po yung aking gustong i-share sa inyo. Una, balikan natin yung tinatawag na verse 22. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Diba, no? Ang linaw dito, kaya nga si James po, straightforward siya. Wala na paligoy-ligoy. No? Sabi doon, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Kapag pala tayo po ay nakikinig lang at wala tayong intensyon na gawin, niloloko lang daw natin yung sarili natin. So do not just hear the word, obey it. Ito yung direktang sinasabi ni Santiago sa mga Hudyo. Remember, yung recipient nito ay Jewish Christians. Ano po? Gawin daw nila yung sinasabi nila. Na napapakinggan nila, nababasa nila na salita ng Diyos. Gawin daw nila. At sa atin din po, ito rin po ang gusto ng Panginoon sa atin, let us do what the Word of God says. Kaya nga inihalin tulad niya ito sa salamin. Ano po? Siguro ilan sa atin dito, kanina, ano po, pagpunta na natin dito, siguro tatanungin ko lang, sino dito hindi nagsalamin? No, lahat tayo no? Akala ko kung minsan yung iba, nagsa-cellphone, yung pala, tinitignan lang sarili niya Akala ko may message yung pala, yung cellphone na pala, salamin na rin. Pero alam niyo po ba, sabi ni Santiago, dito po sa tuloy natin pagbabasa, verses 23 and 24, anyone who listens to the word, but does not do what it says, is like someone who looks at his face in a mirror, and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Yung pagbabasa pala ng Bible, ano po, ay para kang nananalamin, nagre-reflect ng iyong sarili. At si Lord ay kumakausap sa iyo kung ano yung dapat mong baguhin, ano yung mga bagay na dapat mong alisin. Di ba? Pag tayo nagsasalamin, ganyan ano po. Pero nakakalungkot, pagkatapos ating magsalamin, nakakalimutan daw natin yung ating mga sarili. Di ba ganyan naman, di ba? Sa ating mga misis or sa ating mga kaibigan, no? Pag nagsalamin, tapos sasabihin niya sa asawa niya, okay na ba itsura ko? Sabi ko naman, nagsalamin ka pa. Di ba? Nagsalamin ka na okay ka na, di ba? So minsan ganun tayo, no? Kumbaga, in a healthy person, kapag nagsalamin siya, talagang dapat aalisin niya kung ano man yung mga bagay na dapat niyang alisin. And in the same way, it's true, sa ating pagbabasa ng Biblia, hindi naman common, merong binanggit na ganyan, ganun na. Kumbaga, ito nga yun pag
pag tiklop natin ang Bible natin, ano po, bigla nawawala na yung nabasa natin. Back to normal nga. Hindi pala ganun. Dapat daw, pag nagsasalamin tayo, dapat meron tayong gagawin. Or else, ito po'y nagiging walang kabuluhan. It is useless. Di po ba? Kaya sabi ni Jesus sa John 8:31, ang sabi niya doon, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Kapag daw tayo nagpatuloy sa salita niya, tayo raw ang tunay na kanyang mga alagad. At yung sinasabi niyang ito, yung hold my teaching, ito rin po'y nagpapatunay na remain. Ano po, at kapag sinabi nananatili, ibig sabihin, isinasabuhay natin yung kanyang salita. Kasi po, kapag hindi, sabi nga niya dito sa Luke 6:46, sabi niya dito, why do you call me? Si Jesus po, yung nagsasalita, Lord, Lord, and yet, don't do what I tell you. Di po ba? Tinatawag niyo ang Panginoon, pero hindi niyo naman ginagawa yung aking inuutos. Ibig sabihin, walang kabuluhan na tawagin niyo akong Panginoon kung wala naman kayong paggawa sa aking mga sinasabi. Anyone, sabi dito, who comes to me and listens to my words and obeys them, I will show you what he is like. He is like a man who, in building his house, dug deep and laid the foundation on rock. The river flooded over and hit that house, but could not shake it, because it was well built. But anyone who hears my words and does not obey them is like a man who built his house without laying a foundation. When the flood hit, and that house, it fell at once. And what a terrible crash that was. Di po ba, inalintulad ni Jesus mismo, yung mga taong nakikinig lang, tapos hindi sinasabuhay, ay para raw nagtayo ng bahay sa buhangin. Hindi sa bato. Marami na tayo nakitang ganyan, tinangay ng baha. Lalo na sa tabing ilog, di po ba? Nahulog na yung bahay. Bakit? Hindi nakatayo sa bato. Ganon daw ang mga tao na nakikinig lang, pero hindi isinasabuhay ang salita ng Diyos. They were, kapag may bagyo, sila po'y natatangay at sila ay natutumba. Kaya pala yung problema, yung mga challenges sa buhay, kasama pala talaga yan based on this passage alone. Na talaga merong babagyuhin tayo, merong pong pagbaha sa buhay natin. Bakit? Para masubok, matest kung talagang tayo po ay nagmamature na sa Panginoon. Hindi po nakikita yung maturity kapag masarap, komportable ang buhay natin. Nakikita yung maturity, yung paglago ng isang Kristiyano kapag siya ay tumatahak, pag siya ay merong nararamdaman o na-experience sa challenges, trials, and testing sa buhay niya. Amen po ba? Kapag tayo po'y binangga, ano kayang gagawin natin? Alam ba, nasagi tayo. Tayo po ba ay gusto na natin kainin yung tao? Di ba may ganyan Kaatin lang ng church, Tapos, ulam? Pak! Di ba, nagwawala na sa bahay, mga kapatid. Pero dito talaga ang hinhin. Yes, Pastor. Pero pag pala sa bahay, talagang tinatawag nating talo pa si Godzilla sa talagang Pero mga kapatid, ang sinasabi natin dito, doon pala nakikita yung pasensya mo, kung talaga lumalago ka na ba. Yung fruit of the Spirit ba, inasay na yung joy. Naputulan tayo ng kuryente. Ang ganda. May joy pa rin mga kapatid. So pinapakita dito, makikita natin yon sa pagsubok. Hindi pala sa ganda ng buhay. Walang problema. Sa totoo lang, doon nga tayo. Nakikita natin kung talagang tayo po'y lumalago. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin, it is useless, it is vain, kung tayo po'y nakikinig lang, mga kaibigan. Kaya naman, sabi po ni Santiago, tuloy natin ang pagbabasa, sabi sa verse 25, but whoever looks intently. Remember, yung konteksto nito,
ay mirror pa rin, no, salamin, into perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting, remember yung mirror kanina, no, nakakalimutan agad natin, what they have heard, but doing it, they will be blessed in whatever or what they do. Hindi po ba, ginamit ng word ditong continuous, paramena. Ibig sabihin sa Greek, ay talagang nakatingin, ano po, intently, taking time, seriously examining himself. Yun ang ibig sabihin nun. Yung continuous, kaya nga nakalagay ito, looks intently. At inhalin tulad dito, sa binasa ko mga kapatid, inhalin tulad dito sa isang babae na matagal magsalamin. Hindi ko natatanong kung totoo. No? Alam ko naman, agree ang mga mister. Sabi ni Mrs., bakit nakaganyan ka pa, nakahiga ka pa? Ako, nagbibihis na ako. Kasi yung mga lalaki, mga 10 minutes lang, tapos na eh. Yung babae, 1 oras yata. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, pagkaalis mo, nakasalamin na, sasabi, okay ba ako? Okay ka. Di po ba mga kapatid? Ganun talaga nilin tulad, mga kaibigan. Basahin nyo yung mga commentaries na talagang para raw hindi mo makalimutan, talagang merong intention, merong talagang effort, at para hindi mo raw makalimutan ang salita ng Diyos ay doing it. Applying it, mga kapatid. Di po ba pagka tayo mga vocabulary, kasi ako mahilig po ako sa mga vocabularies, iba pagka, di ba nakalagay doon, use it in a sentence. Di ba, gamitin mo agad eh. Para di mo makalimutan yung tinatawag na bagong words na nabasa mo. Ganun po ba kayo? Yes, mga kapatid. So, anong pinapahiwatig nito? Mga kaibigan, hindi lamang po malaman, kundi, mga kaibigan, ay don't just know the word, live it. No, isabuhay daw natin. At tandaan po natin, kaya po binabasa natin ang salita ng Diyos, hindi lang para po may ma-share tayo sa ating mga kaibigan, sa ating growth group, hindi lamang po para pag may nagtanong sa ating mga hindi natin kapanalig, alam natin idepensa, no? Yung tinatawag natin to defend our faith, or para lang ma-impress yung mga kasama natin kasi meron tayong alam na Bible verse. It is not the intention. The reason why we read the Bible, study it, examining it is for what? For us to apply it. Sabihin nga natin, live it. Isa buhay, mga kaibigan. At ito rin po yung punto ni Lord kay Joshua when he was the leader of the Israelites, no? Conquering the land. Ano sabi ni Lord? Keep this book of the law always on your lips. Huwag daw mawawala sa iyong bibig. Meditate on it day and night so that, pansinin niyo reason, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Napakaganda ng sinabi ni Lord, no? Yung 24/7 dapat daw laging nasa ating isip salita, yung salita ng Diyos. Para ano raw? So that, no? Para daw may sa buhay natin. Iyon po yung reason. Secondary na lang, yung may mai-share ka, may maituro ka sa classmates mo or kanino man, or sa GG mo, or indepensa mo yung faith mo, it is just secondary. Ang pinakamahalaga, yung may sa buhay mo. Kaya kapag ikaw ay nagre-read, huwag mo isipin kung sino-sino, ikaw, sarili mo, Lord, talk to me personally. Personalin mo ko, Lord, pag nagbabasa ka. Kasi para sa iyo yan, hindi para sa ibang tao yun. Ano po? Kaya hindi tayo nagbabago. Bakit? Yung ibang tao, iniisip mo pag nagbabasa ka, or ikaw na may nagmamadali para ka lang nag-scroll, nagre-reels. Hindi po ganyan magbasa ng Bible. Kaya nga sabi doon, meditate on it day and night. Hindi po ba, mga kapatid? Nung binasa mo nung umaga hanggang buong araw, iyon ang iniisip mo. Di ba? Iyon yung meditate on it day and night, mga kapatid. Para ano? Para magkaroon ka ng tunay na paglago at pagbabago.
para maisabuhay natin. Sabi dito, ano mangyayari sa atin? Then, pansinin niyo po yung word na then, no? After reading, after applying it, ano rin mangyayari sa iyo? You will be prosperous and successful. Sino po dito ang gustong yumabong ang kanyang kabuhayan? Gumanda ang buhay niya kahit po medyo nahihirapan ang mundo, ang mga gasolina mataas, lahat na po nagtataasan. Sino po dito ang yayaman pa rin? Kasi alam niyo po, hindi po naman masama. Talagang biblical yung binasa natin, di ba? Successful and prosperous. Kaya lang po, kung minsan ito parate ang ating hina-highlight, hindi mo pa nga binabasa yung Bible, hindi mo pa nga ginagawa, gusto mo na agad maging tagumpay. Amen po ba? Nagpapaliwanag lang po ako, ha? Kasi baka sabihin, Pastor, bakit nang gagaliitin ka? Hindi po, nagpapaliwanag lang. Kasi yung iba sa inyo, parang lumalaban sa tulo. Ha? Sabi mo sa katabi mo, naiintindihan mo ba? Ayan. Okay, minsan kasi, alam mo minsan, yung kapag walang tono, yung magsipuputa, minsan na, ano po sabi niya? Nakakalimutan, pero dapat to, kasi seryoso tayo eh. Alam niyo po ba, yung sinabi ito, sinabi yan ni James, oh, they will be blessed in what they do. Kaya pala gusto ni Santiago na mabasa at maisabuhay natin para sa atin din eh. Automatically, kapag ikaw ay masunurin sa Diyos, lalapit at talagang makukuha mo yung blessing ng Panginoon. Hindi po na sinashoutout yan, I am blessed. Hindi, ang mahalaga, tanungin mo sarili mo, yung bang nabasa ko sa Bible ay sinasabuhay ko na ba? Because the moment, mga kaibigan, that you obey the word of the Lord, Old and New Testament yan, ang dami pong pagpapalang makukuha ng sino mang taong susunod sa Kanya. Amen po ba? Hindi na pinag-uusapan yung blessing dito kasi Lord, hindi naman madamot yan eh. Ang gusto lang ni Lord, makita yung pagsunod natin, mga kapatid. Hindi po ba? Gusto agad natin mag-jump sa success eh. Hindi ka pa nga sumusunod eh. Baka tanungin tayo ni Lord, ano na ba nagawa mo, iho, iha? Ayan, start na tayo. Di ba ganon? Mga kapatid, kaya po ang mahalaga dito ay tayo po'y sumunod. And before we dive in with our last point, tandaan po natin sa Bible, yung hearing and obeying ay hindi po magkaiba. Sa Old Testament pa lang, yung word na to hear, ang tawag niya Shema. Ano po? Ayan po yung nasa Deuteronomy 6:4. Patuloy, nakalagay doon, Hear, O Israel, the Lord your God is one. Love the Lord your God with all your heart, with all. Yun po yun eh. Ibig sabihin na hear, mga kapatid, ay obey. When you hear, kapag nakinig ka, dapat ito ay to hear is to obey. Yun po yung sinasabi, kaya hindi po ito magkahiwalay ng konsepto. Ito po ay iisa lang. At ang gusto ni Santiago, gusto ng Diyos, kapag nakinig ka, dapat ito ay magta-translate into action. Kaya lang nakakalungkot nga, ito yung sinasabi ni Santiago, marami na raw mga tao hindi pa rin sumusunod sa Kanya. Kaya po ang sabi niya dito, sa James 1:26-27, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues, deceive themselves. Sabi doon, and their religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. No, sabi na sa verse 26-27. Ipinakita dito, kasi po, ang tanda natin, nakausap niya po dito yung mga Hudyo. They are, mga kapatid, thinking that they are religious. Why? Marami silang external ceremony, marami silang ginagawa patungkol sa Diyos. So iniisip nila, sila po ay napakalapit sa Diyos. Pero ang sabi ni Santiago, pinaalala sa kanila na ang tunay na relihiyoso ay yung pagsunod sa kanyang nalalaman. It is not what you know, mga kapatid, ang importante, kundi what you do with what you know.
Yun po ang tunay na relihiyon. Hindi po ito sekta. Ano relihiyon mo? Pentecostal, Reform, Baptist, Catholic. Hindi po ito ang sinasabi dito ng Santiago. Yung relihiyon ay nakasalalay sa pamumuhay mo ayon sa iyong pinaniniwalaan. Marami kasi, puro lang profess, no? Sinasabi lang, ay ako, ganito ako, Catholic ako ganito ako, INC, ay ako ganito. Marami religion, pero ang katotohanan, mga kaibigan, sabi ni Santiago, dapat iyan ay nakasalalay sa salita ng Diyos na pinapamuhay mo. Iyon daw ang relihiyon. So, the third one, don't just profess the word, show it in your life. Ipakita natin. Madali po magsabi, no po? Oh, alam ko eh. Alam ko yung Bible from Genesis to Revelation. Pero ang tanong, nasaan ka na? Kamusta na ang buhay mo? Lumalago ka ba? Kasi mga kapatid, mga minamahal, kagaya sinabi natin, amen po ba? Sinabi natin, kapag sinusunod mo ang salita ng Diyos, may blessing eh. Gumaganda ang buhay. Amen po? Hindi naman materially yan, kundi yung gumaganda ang buhay. Pag nakita ka, talagang makikita yung very fresh ang mukha mo. Tingnan mo ang katabi mo, fresh pa yan. Kung mala grapes ba yan o prunes na yan, mga kapatid. Hindi na maipinta. Hindi po ba, no? Yes, totoo yan. Kahit na may problema, meron pa nakakangiti pa rin siya. Di po ba? Talaga? Putol na yung tubig natin. Grabe naman, buti na may poso tayo, di ba? Ibig sabihin, nandun pa rin yung kanyang joy. Yung kanyang peace, di po ba? Ano po? Kaya makikita natin, show it. At alam nyo po, may 3 bagay si James, dito pa lang, tanda na, chapter 1 ito, na binention niya na nandun rin sa mga topics niyang i-discuss sa mga succeeding chapters. At ang una nga dyan, mga kapatid, do not keep a tight rein on their tongues. Ito raw yung mga tao na hindi sumusunod dahil hindi nila kayang pigilan yung kanilang dila. Amen? How can we show that we are doers of the word? By controlling our tongue. Isa po ito sa patunay na ikaw talaga ay naglumalago na, nagmamature na sa Panginoon kapag kaya mo nang pigilan ang iyong dila. Sabi ni Santiago. At ito po yung minention niya sa chapter 3. But no one has ever been able to tame the tongue. It is evil and uncontrollable, full of deadly poison. We use it to give thanks to our Lord and Father and also to curse other people who are created in the likeness of God. Words of thanksgiving and cursing pour out from the same mouth. My friends, sabi ni James, this should not happen. Hindi, magaling ka rin magpuri, ngayon mamaya magaling ka rin manumpa sa iyong kapwa. Kaya po makikita mo yung taong lumalago na. Yung dating pagka natisod, napipigilan na eh. Ano po, yung pagkakinalabit mo talaga hindi, andyan ka pala. Diba? Yung mga gano'n na po mga kapatid. Yung talagang napipigilan na yung dila. Yung paggalit na galit ka sa misis mo, magbibilang yan 10, 1, 2, 3. Yan, di ba? No? Napipigilan niya. Iyan po ang tunay na lumalago. Hindi yung sasabihin, ganito na kasi yung dila ko, ganito na. Ito, mannerism ko na to. Mannerism sa Bible, wala pong ganyan. Even Paul mentioned that in Ephesians 4, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only, sabihin nga natin, only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So hindi lamang po ito pagpipigil ng dila, kundi you are choosing your words and choosing the proper time to speak. Sabi dito kasi, yung makakapagbigay lakas lang, that will build a person up. Because remember, sa Proverbs 4 nakalagay dyan, yung ating dila ay may kapangyarihan sa buhay at kamatayan.
Kaya dapat ang pipili lang natin kung wala tayong maganda sasabihin, anong gagawin natin? Shut your mouth. Kung wala ka naman palang sasabihin maganda, kaysa makasakit ka. Hindi po ba? Ganyan po, no? Sa mag-asawa, ganyan, batuhan ng batuhan. Parang ayala lang ang dating, no? Batuhan na ng batuhan ng masama, tapos sabay, sorry. Gaganon pa. Ha, sorry? The damage has been done nga raw eh. Di pa ba nakasakit ka na eh? Kaya kung wala kang magandang sasabihin, sabi mo sa katabi mo, shut up. Ayan. Di po ba? Kasi ang sabi, ano utos sa atin? Yung mga bagay lang na makalalakas. Makapagbibigay ng lakas, sigla. Kapag ka nakita mo yung misis mo talagang parang tamlay na tamlay, tapos sasabihin mo pa, ano itsura mo? Oh, dapat ang build up. Wow! Kaya na ba bagong looks ngayon? Di paano lalakas siya? Oo nga, no? Ayan. Di ba ganun din sa mga mister nyo, mga kaibigan. Kita mo talagang pagod na, kakautos mo, tapos sabi pa, meron pa. Ha? Meron pa. Wala nang kapaguran, kaya parating gusto umati ng men of fire yan sa fellowship eh. Para makalaya man lang kahit papaano eh. Kasi pag sabay, pagka medyo nagpapahinga, ayaw mo magpahinga, mister mo. Meron ka pang gagawin, nalinis mo na sa taas naman. Kaya po alam nyo, sa totoo lang, ewan ko kung agree itong mga lalaki na sa totoo lang, ang gusto nilang bahay, 3rd floor. Dahil pala utos, 1st floor na lang. Mas maraming utusan. Bakit? Dapat po nagpapalakas. At ano pa, sabi ni James, to look after orphans and widows in their distress. During that time, ito pong orphans and widows, ito po yung pinaka-needy. Kasi widow, kapag ka namatay yung asawa, doon siya naka-identify. Siya lang nagbubuhay sa family. So, mga kaibigan, ito po ang pinapakita ni Santiago dito, mga kapatid. To care for those in need. Ano po? Ito yung nagpapakita na talagang tunay kang lumalago kapag ka meron ka ng malasakit sa iba. Na ang puso mo na hindi na sa sarili mo lang kung ano lang. Ako. Yung iba naman. Ano po? Nakikita mo na yung pangailangan na iba. At alam nyo po ba, magugulat kayo sa lumang tipan, may utos para minsan kasi nakakalimutan natin to. Sabi dito sa James 2, verse 8 and 9, you will be doing the right thing if you obey the law of the kingdom which is found in the scripture. Love your neighbor as you love yourself. Inulit ni Santiago ang message ng kanyang kapatid na si Jesus. Remember, Jesus was the older brother of James. But if you treat people according to their outward appearance, you are guilty of sin, and the law condemns you as a lawbreaker. Sa chapter 2, dito pinakita yung favoritism, mga kapatid. So dapat daw with fairness, na ang tutulungan mo, hindi lang yung makakatulong sa'yo. Di ba minsan ganyan tayo no? Ay, huwag pa utangin yan. Hindi makakabayad yan. Di po ba minsan ganun? O kaya lang pag nanghirap, naku, wag yan. Ay, naku, na dyan na siya. Lumilihis na tayo. Pero alam nyo po ba, mga kapatid, ito maganda. Magandang balita kasi parang tingin ko sa inyo pagka may nangangamusta na no? Kinakabahan na tayo, di po ba? Amen po ba? O ako lang ang ganun. Sige, ako na lang. Parati naman ako di ba? No, pagka may mangangamusta, Pastor, musta? Lalo na alam mo, monthly, nangangamusta to. Sige, ako na lang po para naman hindi naman po kayo. Kasi kayo, wala naman kayong ganyan mga kaibigan. Grabe. Pero alam niyo po, ito nakapagbigay sa akin ng ng kasiyahan. Dito sa Deuteronomy 15, verses 7, sabi dito, if there is a poor person among you, one of your brothers within any of your city gates in the land the Lord your God is giving you, do not be hard-hearted or tight-fisted toward your poor brother. Instead, you are to open your hand to him and freely loan him enough for whatever need he has. Give to him and don't have a stingy heart when you give. And because of this,
the Lord your God will bless you in all your work and in everything you do. Di po ba na magandang pakinggan? Minsan kasi yung mga pinaperaman, hindi na nakakabalik sa atin. Di ba? Kaya po, tayo po'y natatakot na pag may nangangamusta, Pastor, musta? Mabuti naman kung meron ka talagang pangbigay, no? Kung wala naman talagang ganun talaga, no po. Pero kung kayo po ang nasa kalagayan na may pambigay, mga kapatid, this verse will somehow, no, exhort you. Di po ba na magbigay? Sabi doon kasi, at the Lord your God will bless you. Alam niyo po, itong verse ito yung ginagamit ng may-ari ng kumpanya namin. Itong verse ito, sa kanya ko nga ito nakuha eh. Ano po? Kaya siya nagbibigay-bigay ng mga nangangihiram sa kumpanya because of this. Why? At the end of the day, sabi ni Solomon, when you give to the poor, it is likely lending to the Lord. And the Lord will pay you back. Amen po ba? Yung mga taong hindi nakabayad sa iyo, si Lord ang magbabayad sa iyo. At kapag si Lord ang nagbayad, yung pala mo, mas malaki ang pala ni Lord. Amen po ba? Amen. So wag niyo ako lapitan mamaya, mga kapatid. Ay, talaga? Sige, manghihiram na. Hindi na magganon, mga kapatid. Pinag-uusapan lang natin to. Because we care for those in need. Gusto mo ba talaga lumago, mga kapatid? Ayan. Para ayaw na. Sabi, ayan, hindi naman. Okay, tuloy na natin ha. Tanda natin, mga kaibigan, dapat marunong na rin tayong magbigay. No? Wag tayo, kapag kasi wala, tanda natin si Lord naman ang magbabalik niya. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Ito yung sinasabi ni Santiago kasi nakakalimutan na nila. Alam niyo po ba yung pamamalimos, yung pagbibigay ng pamamalimos, isa yan sa utos na talagang sinasaboy ng mga Hudyo. And I do believe, nakakalimutan na nila ito. And lastly, mga kaibigan, mga kapatid, to keep oneself from being polluted by the world. Ang gusto ni Santiago, isa buhay ang na sila po'y maging malinis pa rin, uncorrupt dito sa mundong ito. Maging mabuhay sila na may kalinisan. Malinis sa pamumuhay, bagamat sila po'y nandun sa mundo, hindi po sila nahahawa ng kamunduhan. Kaya sa verse 4 na chapter 4, unfaithful people, don't you know that to be the world's friend means to be God's enemy? If you want to be the world's friend, you make yourself God's enemy. Kung tayo po ay sobrang attached na, talagang nakikita yung sistema mo, ay sistema na ng mundo. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba? Do not conform. Huwag tayo makibagay, isa sa daloy ng mundo. Let us be transformed. Mga kapatid, magbago na tayo. Ano po? Kaya po sabi ni John, dito po sa 1 John, nag-mention rin po siya about worldliness. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves to the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride in one's possessions, is not from the Father, but is from the world. In other words, kahit tayo po'y nandito sa mundo, huwag tayong makigaya sa kanila. Amen po ba? Ano po? Kung nauso sa kanila mga hikaw-hikaw, huwag kang gumaya, mga kapatid. Kung nauso yung mga tattoo-tattoo, talaga lahat, huwag naman, no? Huwag na tayo makisama sa kanila. Although it is, sinasabi nila na talagang for art's sake. Sabi ng mundo yan. Pero sa Bible, mga kapatid, we need to have a clean life. Clean lifestyle. Anong pagkakaiba natin kung parehas na tayo? Amen po ba? Kaya nga tayo lumalago umihiwalay na tayo. We are being set apart. Kaya ang utos sa 1 Peter 1:16 is, be holy. Alam niyo po ba yung holy? Yung hagios, ibig sabihin nun, to be distinct, to be different to them. Hiwalay na tayo, iba na tayo sa kanila.
Amen po ba? Although tayo, syempre, pagka yung fashion, syempre, hindi ka na makakabili ng yung uso talaga. Pero ay ibig sabihin nito, yung ating kaisipan, puso, pananalita, dapat hiwalay na. The way we treat other people, the way we speak, and the way we live. Kaya po mga kaibigan, dapat daw ay mabuhay tayo ng hiwalay sa kanila. And the world with its lust is passing away, but the one who does the will of God remains forever. Anong ibig sabihin ito? Tandaan natin yung mga nasa mundo, yan po ililipas din. Mawawala ito, temporary lang ito, mga kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, nakikinig ka pa ba? Ayan, matatapos na tayo. Ano po? Bakit sinasabi ni Santiago ito? Kasi itong mundong ito, mawawala rin ito eh. Ang mahalaga, yung next life. Ayun o. And the one who does the will of God remains forever. Alam niyo po, yung picture ito, yung parang buhay ni Lot. Ano po, si Lot, pinili niya yung kasaganaan, di ba, nagpili sila, Abraham and Lot. Saan ka pupunta? Nakita ni Lot, ay, Sodom and Gomorrah, maganda. Flourishing, ano po, at talagang malanggo, umuunlad, kaya dun siya. Pero alam niyo po, nakain siya ng sistema. And one day, di po ba, pinaalis sila ni Lord. At anong ginawa sa Sodom and Gomorrah? Sinunog, tinupok. Ganun po, yung mundong ito, darating panahon, ito po'y tutupukin din ng apoy. 2 Peter 3, verse 10 and 11. Mga kaibigan, ito po'y mawawala. Kaya mahalaga raw, ano raw, yung pinag-aaralan natin, do the will of God. Because spiritual growth, mga kaibigan, happens when we hear the Word, live out the Word, and show the Word through our lives. Kung gusto po natin, mga kapatid, na lumago, wala pong shortcut. Gusto natin mabago ang buhay natin. Hindi po tayo matatransform sa pamagitan lang ng mga ideas, concepts, mga biblical passages. Mga kaibigan, hindi po mangyayari yan. Walang epekto yan kung hindi natin isasabuhay. Hindi natin sasabuhay. Lalo na panahon natin yan, very vast information. Ang dami po, no? Kaya nga hindi na pinag-uusapan, matalino ka ba? Kasi pwede ka tumalino eh, no? Nandiyan na mga AI, ba? Pero ang pinag-uusapan dito, madaling gumawa ng mga lessons na po today. Pero pinag-uusapan natin dito, nakikita ba yan sa buhay natin? Iyon na lang ang laban natin ngayon. Ano po? Yung life natin. How is your life? Is it according to the will of God? Nakadamit tayo, sila rin, nakadamit na ganito, pwede sila magdamit. Pero yung buhay, yung pinag-uusapan dito. Do not be hearers of the word, but be doers of the word. Si Jesus, mga kapatid, si Jesus himself, show that He is the epitome of obedience. Bakit? Hanggang sa krus, sabi sa Philippians 2, siya ay sumunod hanggang sa krus. He died on the cross, showing His obedience to the Father. Kaya po, sa oras na ito, mga kaibigan, let us examine ourselves, mga kapatid. Tayo po ba ay sumusunod na sa salita ng Diyos? Kung hindi pa, let us ask the Lord, ano po, to help us. Na talagang tulungan tayo na paunti-unti natin, yung mga natutunan natin, ay atin pong may sa buhay natin. Let us bow our heads, let us pray. Panginoon, salamat po Lord sa oras na ito for reminding us Lord na hindi lamang po kami tagapakinig, kundi kami ay tinatawag mo para maging tagasunod ng iyong salita. Help us Lord. And forgive us Lord. Kung minsan alam na po namin ang salita mo, but Lord, we still choose to disobey you Lord. Forgive us Lord. Forgive us Lord. At nawa, Panginoon, palitan niyo po yung aming mga puso na malambot na puso, Panginoon, na soft-hearted, an obedient heart, Lord God. Panginoon, mas malinaw po na marinig ka namin, O Diyos, so that we can really
obey you in our lives. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. We will not just hearers, but we will be doers of your word. Starting today, Panginoon. Starting today. Lord, that is our commitment. Through the power of the Holy Spirit, Lord God, that it lives in us. Lord, ito po'y magkakaroon ng kaganapan sa buhay namin. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you so much, Pastor Arden, for that wonderful reminder sa atin mga brothers and sisters in Christ, no, na we should be doers, not just a listener. So that's a great challenge po ni Pastor Arden para sa ating lahat. Okay, so let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves joyful and hilarious giving. So we give because He first gave His only begotten Son as an evidence of His great, great love for all of us. We give because we love Him. So just before we sing our offering song and pray for our offerings, may we request everybody to please make use of your offering envelopes po, no? By using the spaces labeled as tithes. This is intended for our general fund. So after giving your offerings for your tithes, you can also give your offerings to the various ministry as the Lord leads you to do so. This is over and above your tithes to the Lord. If you need any assistance or such as pencils and papers, you can just raise your hand and our ushers will gladly assist you. You can also opt to send your offerings via online banking. Yung details po natin are being flashed as we speak. Also inserted po in our bulletins is our prayer and thanksgiving and prayer petition slip to the Lord. So you can write down your thanksgiving, prayer petitions, or prayer requests, and then drop them at the box at the Asher's table. Rest assured that we will be praying for all of those during our midweek service, which we encourage you guys po to join us every Wednesday, 7 to 8:30 in the evening. We would also like to briefly acknowledge that our flowers for today offered to the Lord by Brother Von Asilo. Pulihin po ang Panginoon sa buhay po ng ating kapatid. Now, if everybody is ready to worship God through our giving, let us all stand as we sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you and we thank you, Lord, for your love. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po na nagagawa namin to upang purihin ka, pasalamatan ka sa pamagitan ng mga alay na ito, Father God, patungo sa inyong iglesia, Father. Dalangin po namin, Panginoon, yung mga biyaya po na natatanggap namin ay na ibinabalik po namin sa araw na ito. Gamitin niyo po ito sa inyong kaharian, Panginoon. Dalangin po namin yung mga kapatiran po namin sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagpalain at ingatan. At naway patuloy namin kayong mapurihan, mapasalamatan sa lahat ng bagay na ginagawa namin. Muli, binabalik po namin lahat ng ito sa matamis na pangalan lamang ni Jesus. Amen and amen. You may now all be seated. So, while we're collecting po our tithes and offerings, so we would like to request everybody po for those people, let us hear
all those people po, mga brothers and sisters natin, for our announcements. Good morning. Our children's ministry is growing, and katulad nga sinabi ni Pastor kanina, we would like to invite you to not just be hearers but be doers of the word by sharing what you hear to our young churchgoers. So we are in need of lead teachers and assistant teachers for our Sunday school classes. We have 3 classes every Sunday. Meron po tayong primary class for ages 4 to 9 years old, and we have twins class from ages 10 to 13 or 14. So meron po tayong 2 twins class and isang primary class. And we need teachers and assistant teachers to volunteer and help us share God's word and make Christ known to our young churchgoers. So if you have the desire to teach and to assist our young children upstairs, please approach Deacon Mary Ann or Teacher Blessy, our ministry head, to inquire about what to do and to volunteer. So we hope you'll be helping us in sharing Christ to our young believers who will eventually take over sila yung next generation na dapat minomodel natin. So yun, we invite you to join our children's ministry. Thank you. Good morning, church. It's me again. Yan. Good morning po sa ating lahat. Kaway-kaway naman sa mga youth dyan! Ay, wala. Ay. We'd like to invite all youth to every special celebration. The Young Ambassador Ministry will be celebrating its 4th anniversary. Kamain-kami naman dyan! Mga youth dyan. Okay. This year's theme, Sent Generation, anchored on 1 Timothy chapter 4, verse 12. It says here, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. For 4 years, God has been raising up young men and women to lead, to serve, and to be an example. In this anniversary, we're celebrating His faithfulness and remembering our calling to be a generation that is sent. So to all the youth, come, let's worship together, hear testimonies, and be encouraged. Kaya naman, mark your calendar na on August 30 at 11:30 a.m. here at GCF Montalban. We can wait to celebrate with you. Kaya tara! Thank you! Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ulit, si Sister Tina. And we would like to invite all the wives of OFWs and seafarers to be part of our OFW Wives for Christ Growth Group. So we know that being a wife of an OFW and seafarers comes with own unique challenges. There are times when of course, we miss our husbands, feel lonely, or carry many responsibilities at home. But we don't have to go through these seasons alone. Our growth group is a safe and encouraging space where we can connect, share our stories, encourage one another, grow in faith, and pray together for our husbands and families and one another. So we have already started last, 2 Saturdays ago. No, and for a meantime po, 3 pa lang po kami nag-meet, which is si Sister Weng, si Sister Jen. She's here, naiya lang po siya mamakyat. But then, and another sister has been added to our group na rin po. And we praise God because
pinakita sa amin ng Panginoon na yung challenges sa pagiging isang OFW wives or seafarers ay hindi po talaga madali by raising our kids as a single parent. So we need this kind of fellowship. So our fellowship will be held every second and fourth Saturday at 4 o'clock. 4 p.m., we will meet either in the homes of our members or at a cozy cafe. Yan, where we can relax, unwind, have meaningful conversations, share our experiences, laugh together, encourage one another, and simply just enjoy each other's company. So we have already talked yung mga plans namin. It's not only the simple fellowship of the word, no, but we will also have like relaxing for mothers like us. No, parang mga siguro visiting like spa, ganun po, no. And so if your husband is an OFW or a seafarer, we would like to have you join us. Let's build a community of wives who support, uplift, and strengthen one another in faith. So for more information, please approach yours truly or Sister Jennifer Doliente, who would be happy to answer your questions and welcome you to the group. Again, this is the OFW Wives for Christ Growth Group. Come as you are bring your stories, and let's grow together in Christ. Thank you, and God bless us all. Isang araw ng katapatan ng Panginoon. Noong 15 ng Agosto, pinagkalooban kami ng Panginoon ng isang napakagandang pagkakataon na maibahagi ang kanyang salita sa San Jose Municipal Public Market. Sa kabila ng sunod-sunod na pagulan, niloob ng Diyos na magkaroon ng magandang panahon sa araw na iyon. Muli naming nakita ang kanyang katapatan at kagustuhan na maisagawa ang gawain ng pagbabahagi ng mabuting balita. Sa araw na iyon, 43 na katao ang aming nakausap at nabahagi na ng salita ng Diyos. Mga taong nangangailangan na makarinig ng mensahe ng pag-asa, biyaya at kaligtasan na matatagpuan kay Hesukristo. Bawat pakikipag-usap, bawat pagbabahagi at bawat panalangin ay naging pagkakataon upang maihasik ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso. Sinasabi sa unang Juan, Kabanata 5, versikulo 13, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y may buhay na walang hanggan. Kayong nagsisisampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. Ito ang aming hangarin, na ang bawat taong makarinig ng mabuting balita ay makakilala kay Kristo at magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. At sa aming pagtitiwala sa Panginoon, hawak namin ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos ay hindi babalik na walang bunga. Hindi namin alam kung ano ang magiging bunga ng bawat binhing na ihasik, ngunit ipinagkakatiwala namin ang lahat sa Panginoon sapagkat Siya ang nagbibigay ng paglago. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan at sa pribilehiyong makapaglingkod sa iyong gawain. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan, karangalan at kaluwalhatian. Soli Deo Gloria. Praise God po, no, sa buhay ng ating evangelizing team here at GCF Montalban. Once again, palakpakan natin ang Panginoon. So ngayon po, at this point of time, we would like to recognize po our guests and visitors. If you came here for the very first time, joining us here sa ating worship service for today, we would like to request you to stand up so that we can recognize you. Are there any first-timer here po? Gusto po namin kayong ma-recognize. Stand up po tayo. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po nila. Thank you so much. Ayan po, thank you so much. We welcome you po, no? Thank you so much for coming here today, and we'd like to invite you po
sa ating welcome center later after po ng ating worship service so that we can get to know you more and how can we pray for you. So, I request everybody po to please stand up po. Let's greet each other as we sing our welcome song. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your love with us. As a family, we'll grow together, worshiping our Lord and King with all our heart. We welcome you to GCN. Ayan, no? Okay, welcome sa ating church, no, sa GCF Montalban. At sa ating pong mga nakasama sa ating Facebook Live at maging sa ating YouTube. Welcome again sa ating lahat, and I hope to see you next week again, no, sa ating worship celebration. So sige, tayo pong lahat ay manalangin. No? Let us close this service with a word of prayer. Panginoon, salamat po, O Diyos, at Ikaw po ang aming nakasama, Panginoon. Thank you, Lord God, for the privilege that we can hear you loud and clear, Panginoon. Salamat po. And the encouragement, Lord God, that we are not alone, that you are always with us. And we will face this week with expectations, Lord God, and anticipation that you will bless the works of our hands, Lord God. At sa lahat ng aming pupuntahan, makakasama ka po namin. At ito po'y magtatagumpay, Panginoon, dahil yan po yung pangako mo po sa amin. Salamat po sa mga aming pong mga naging guests, Lord. Continue to bless them. We know that you already have prepared a good thing for them, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, dalangin namin na pagpalain niyo pong patuloy sila. Sa amin pong mga naging kasama sa Facebook Live, sa YouTube, Panginoon, we pray that you would continually extend your gracious hands towards them and bless them as well. Sa amin po na narito, Panginoon, Lord, maraming po salamat sa mga sagot, sa mga panalangin na amin pong nasa aming mga puso, Lord. Salamat po sa pagdinig nito. Maraming po salamat, Lord God. Patuloy niyo nga po kami sustain us for the rest of the day and even for the week ahead of us, Lord. Thank you in advance sa mga blessings ng proteksyon, ng presensya at ng provision na mararanasan namin. Maraming po salamat, Panginoon. Salamat po, Ama. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, awitin po muna natin ang ating Panginoon at awitin natin papuri kay Yahweh. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, binupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Whoa! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Para kanino po? Si Yahweh ang ating Diyos. Amen! Hallelujah! Minsan pa po, umaawit.
Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupuri ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Pagpapala'y bubuhos na. Yahweh, Yahweh, ang ngalan niya'y may kagalingan. Amen. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Amen. Yahweh, Ikaw ang lahat ng nilala. Yahweh, Yahweh, bumubuhos. Yes, hallelujah. Yahweh, Yahweh, pagpapala ng Diyos. Galingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Ikaw ang lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Kanino po? Si Yahweh ang ating Diyos. Yes! Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! God bless you all. See you on next Sunday, mga kapatid.